Tensions are still high in a residential area in Angeles City after the violent demolition last week. Ay, ako pala yan. To give us updates, nako, ano yung balita na yan, ha? We have Mobile Journal Kyla Macantan live from Angeles City. Kyla. Kyla, can you hear us? Yes, Ayun. Angela, Diego. Oo, Kyla, kumusta na yung umaga. sitwasyon dyan sa sitio Balubad? Oo, sa ngayon nandito ako mismo no, sa may isang entrance ng sitio Balubad at sa ngayon may harang na nakalagay at gwardyado na itong entrance na ito. Actually kasi mayroong tatlong daanan na pwedeng puntahan kapag pupunta dito sa sitio Balubad. Kaso yung dalawa doon pa sa kabilang dulo. Ito kasing buong lupain nasa 73 hectares kasi ito, ganun siya kalaki. Kaya ganun din karami yung pwedeng pasukan. Pero sa ngayon, wala nang mga residente dito sa loob. Mahigpit na din sila sa pagpapapasok. May mga mangilan-ngilan na lang na pinapayagan. Yun yung mga kumukuha na lang ng gamit o yung mga sinisira patuloy yung kanilang bahay o yung kanilang mga naiwan pa doon na gamit. Pero yung mga residente kanina, binisita natin kasi nandoon daw sa covered court at sa simbahan. Pero wala na rin doon yung mga tao. Yung mga naabutan natin kanina doon is nag-aantay na lang sila ng ayuda kung may iaabot daw from local government. Tapos yung iba naman umaasa na may bibisita nga para makahingi sila ng panawagan. Pero yung iba, naghanap muna sila for the meantime ng mauupahan kasi sobrang dami daw ng kanilang mga gamit. Kasi biruin nyo, ilang taon sila nandito. Yung iba 70s pa. So, ganun kadami yung kanilang gamit. Yung iba nga, hindi na daw nakuha Yes, pa-refresh our memories, no, Kyla. Sabi mo, yung ibang residents dyan, nung 70s pa, matagal na sila nakatirik dyan. Bakit ngayon, all of a sudden, tilang pinapaalis sila? Ano ba i-construct sa area na yan at minamadali ng supposed owner? Oo. Sa totoo lang, kahit sila nagugulat kasi kagaya ng mga nakausap natin kanina, meron silang sinasabi na nabili nila mismo yung kanilang lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay. So, kompleto sila ng papeles, meron sila ng Certificate of Land Ownership Award. Kaya sabi nila sa kanilang mga salita, naging marahas yung nangyaring demolition. Kasi nagsimula to, Diego, Angela, March 12. Okay. So kahit daw meron silang mga pinapakitang papel, kumbaga wala na daw silbi yun kasi talagang nagkakagulo na, meron daw mga naglalabasan ng mga baril, may mga nagkakaputukan, meron pang mga molotov. Kaya sila parang wala na silang nagawa. In short, wala na silang nagawa kundi umalis na lang din. Dahil kung hindi, mapapahamak sila. So sa ngayon, kung ano yung gagawin dito, at nagtanong din tayo dito sa mga assigned na mga security, wala pang may idea sa ngayon talaga. Actually sila, meron din kasi mga allegations kina Governor Dennis Pineda, kina Mayor Carmelo Lazatin Jr. na sila daw yung bumili nitong lupain, which is sinarify naman nila, nagbigay sila ng kanilang statement na hindi nga sila yung nagmamay-ari at naglabas sila ng papel na yung Clark Hills Properties Corporation yung nagmamay-ari nitong lupa. So medyo magulo pa. Meron kasi yung mismo mga residente sinasabi nila na meron silang titulo, meron silang papel. So sa kanila hindi naman daw sila makapag-kausap mismo doon sa mga tao na pupunta dito kasi meron din silang kumbaga mga representative lang. So mangilan-ngilan lang talaga yung nakakapag-kausap doon sa mga tao. Kyla, ano lang natin, bigyan mo lang kami ng update doon sa reported na 8 injured from the demolition last week. Kamusta na sila? Asan sila ngayon? Sa ngayon, nasa ospital pa daw sila nagpapagaling. Mabuti nga, nakaligtas. Kasi merong tayong natanong, parang merong isa doon sa dibdib siya tinamaan, tapos senior citizen. Oo, so kinumusta ko, okay naman daw sa ngayon, under recovery pa. Pero yung iba naman, since minor, okay na sila. Pero minimake sure pa nila na fully recovered na bago makalabas ng ospital. Kasi medyo kanilang tama, malapitan daw. Alright. Meron pa? Oo. Hindi kasi gusto ko lang din malaman kung nasaan yung mga residente na mga na-displaced na residents dyan. Kamusta sila ngayon? And nakausap mo ba sila? Ano ng plano nila, 'di ba, from nangyari na to? Actually kasi merong ino-offer na financial assistance yung Clark Hills Properties Corporation na 30,000 pesos. Pero kapag binigay nila yun,
yun ay kapalit nung signature na pumapayag ka na i-demolish na ng tuluyan yung bahay mo at wala ka nang gagawing pagtutol. Yung iba, kahit lulabag sa loob nila, yung mga nakausap natin kanina doon sa covered court, kinuha na nila yung 30,000, kagaya ng mga senior citizen, dahil wala naman silang pagpupunan ng kanilang pera at yung kanilang bahay, doon lang talaga sila umaasa. Kinuha na nila yung 30,000 pesos para makapag-umpa sa ngayon at makabili ng kanilang pangkain sa araw-araw. Pero yung iba, hindi na natin naabutan kasi nga may isang linggo na rin eh. Yung iba daw, nagkawatak-watak na sila, naghanap ng murang upahan. Kasi dito sa kanila, dito sa katabing barangay, may mga uupahan naman daw pero hindi bumababa ng 5,000 pesos. So imagine if yung 30,000 pesos na financial assistance, meron pang advance, deposit. So talagang ang hiling sana nila, relocation. Pero sa ngayon, ang hiling nila, yung tulong muna para makasurvive for everyday nila, yung pagkain muna talaga. Alright, thank you so much, Mobile Journal. Kyla Macantan, live from Angeles City.